Konsulado ng China sa Mandalay, sa syudad ng Myanmar, inatake ng militanteng grupo. Kaya naman umusok sa galit ang China at inutusan ng military junta na tugisin at parusahan ang may kagagawa nito. Subalit ang mamamayan ng Myanmar ay nagpahayag ng pagtutol sa pakikialam ng China sa nagaganap na digmaang sibil sa loob ng bansa nila. Kung babalikan kasi natin ang ginawang pagpapatalsik kay Aung San Suu Kyi bilang State Councilor ng Myanmar, ay mapag-aalaman natin na sinuportahan ng China ang military forces ng Myanmar na nagsagawa ng kudita laban sa State Councilor na tumatayong pinakamataas na pinuno sa Republic of the Union of Myanmar. Kaya naman ang mapatalsik si Aung San Suu Kyi ay sumailalim sa batas ng militar ang Myanmar na maaari nating ihalin tulad sa martial law noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr. sa Pilipinas. Subalit ang military junta na ito ay pinamumunuan ng isang commander-in-chief ng Tatmadaw na namumuno sa Myanmar Armed Forces at idineklara ang kanyang sarili bilang bagong state councilor o katumbas ng isang punong ministro ng Myanmar. Gayunpaman dahil nga sa maituturing na nasa ilalim ng otoritarianismong pamamahala ang Myanmar kumpara sa pamamahala ng dating state councilor na nagsusulong ng demokrasya sa bansa, ay hindi napanatag ang mga mamamayan ng Myanmar sa pamamahala ng military junta. Kaya naman ang mismong mamamayan ng Myanmar ay naglakas loob na labanan na ang pamahalaang ito at nagtaguyod sila ng iba't ibang militanteng grupo na kumakalaban ngayon sa military junta na sinusuportahan ng mga Chino. Kaya naman ang mga mamamayan ng Myanmar ay patuloy na tinatarget ang ilang asset ng China sa bansa na labis namang ikinagagalit ng China. Malinaw kasi para sa mga mamamayan ng Myanmar na dahil sa mga kagamitang ipinapadala ng China sa military junta ay mas lalong tumitindi ang labanan at mas marami ang napapahamak sa bansang ito. Ang nais kasi ng mamamayan ng Myanmar ay maibalik ang bansa bilang demokratikong estado at hindi isang otoritarianismong maihahalin tulad sa mga diktadurang pamamahala. Simula kasi nang mapatalsik ang demokratikong leader ng bansa, ay nagsimulang ipag-utos ng military junta ng Myanmar ang mandatory military service ng lahat ng kabataan sa bansa at mas naging mahigpit ang mga patakaran ng militar sa bansang ito na maaaring maituturing na permanenteng nasa ilalim ng martial law. At para sa China ay malaking pagkakataon nito upang mas maging malakas ang kanilang kontrol para sa bansa. Dahil kung ang pamahalaan nito ay kayang diktahan ng kanilang mamamayan, ay magiging madali para sa China ang anumang naisin nito dahil sila ang sumusuporta sa rehimeng ito. Kaya't sa madaling salita, sa pamamagitan ng impluwensya ng China ay para na rin itong sinakop ang Myanmar, isang estratehiya na maihahalin tulad sa ginawa ng Iran sa Hamas upang makontrol nito ang Gaza at Hezbollah upang makontrol ang Lebanon at ang Houthi rebel upang makontrol ang Yemen. Kaya naman kung nagtagumpay noon ang dating Pangulo sa kanyang panawagan na magkaisa ang militar ng bansa laban sa administrasyon, ay marahil dinaranas na rin natin ngayon ang digmaang nararanasan ng Myanmar sa ngayon. Dahil ang China ay tiyak na susuportahan din ang kampo ni Duterte upang pabagsakin ang administrasyong Marcos, kung saan sa paraang ito ay maaaring ang Philippine Armed Forces na rin ang mamuno sa bansang ito sa ilalim ng batas na kahalintulad ng martial law. Kaya't kung marami ang sumusuporta noon sa dating Pangulo, ay malamang na walang katapusang digmaan ngayon ang nararanasan ng mga Pilipino. Gayunpaman sa kabutihang palad, ay mas marami pa rin ang mga Pilipinong mas malawak ang isipan sa usaping ito, kung kaya't hindi nagtagumpay ang dating Pangulo sa kanyang mga plano na pasimulan ng digmaang sibil sa pamamagitan ng paghihiwalay ng Mindanao sa bansa ng mga Pilipino. Kaya naman ang China ay patuloy na nagpapalaganap ng mga espiya saan mang bansa sa mundo dahil ang mga espiyang ito ay nakalilikha ng malakas na grupo ng mga politiko na nagiging daan para sa China upang unti-unti nitong mapalakas ang kanilang impluwensya sa bawat bansa, gaya na lamang noong panahon ni Digong kung saan nakapasok ang napakaraming hindi dokumentadong mga Chino at nakapagpalaganap pa ng illegal na pogo at ang mga uniforme ng People's Republic of China na nakita sa mga struktura ng illegal na pogo sa bansa ay maaaring ginagamit ng China sa mga sikretong pagpupulong nito sa mga miyembro nila, kung saan sa sandaling magkaroon ng digmaang sibil sa Pilipinas
dahil sa pagpupundo ng China sa mga nais magpabagsak sa ating gobyerno at magkaroon ng diktadurang pamamahala sa bansang ito ay magiging napakadali na lamang para sa China na isapubliko na ang kanilang militar na operasyon sa bansa bilang kaalyado ng panibagong gobyerno na kumakalaban sa demokratikong bansa na pinangungunahan ng mga Amerikano. Ganito kadelikado ang China sa panahong ito dahil may posibilidad ng makontrol nila ang isang gobyerno sa pamamagitan lamang ng kaguluhan at pangakong karangyaan at mas malakas na kapangyarihan sa maiimpluwensyang personalidad ng bawat pamahalaan. Kaya't sa mga nagbabalak na gumawa ng gulo para pabagsakin ang administrasyong ito ay sana maisip nila ang posibilidad ng mas malawak na kaguluhan at paghihirap na daranasin ng mga Pilipino para lamang maagaw nila ang pamamahala sa ating gobyerno. At ang Myanmar ang makikita nating halimbawa sa pamamaraang ito kung saan dahil sa paghahangad ng mas malakas na kapangyarihan ng kanilang pamunuan ng sandatahan, ang kanilang mamamayan ay mas pinili na lang makipaglaban kaysa alisan ng kalayaan ng kanilang otoritarianismong pamahalaan. Bago pa man mapatalsik ang state councilor noon ng Myanmar ay sinusuportahan na ito ng US, subalit dahil ang kaguluhan sa bansa ay nagmula mismo sa pag-aalsa ng sandatahang lakas ng bansa ay walang ibang puwersa ang maaaring suportahan ng Estados Unidos dahil ito ay bahagi ng pamahalaan ng Myanmar, kaya't nagtagumpay ito sa pagpapatalsik kay Aung San Suu Kyi at walang nagawa ang US kundi umasa na maisasaayos ng Myanmar ang panloob nitong problema. Subalit hindi ito maatim ng mismong mamamayan ng Myanmar kung kaya't ang mga mamamayan naman mismo nito ang nag-alsa kung saan ay sila naman ang itinuturing ng kanilang pamahalaan ng mga terorista. Kaya't hindi ganoon kadali para sa US na direktang magbigay ng tulong militar sa mga militanteng grupo ng Myanmar. Gayunpaman sa puntong ito ay makikita natin na hindi talaga nakikialam ang US sa panloob na kaguluhan ng bansa. Samantala ang China ay nagpupundo sa military junta noon pa man hanggang agawin nito ang pamamahala sa gobyerno nila. Kaya't malinaw na ang China ang masamang impluwensya para sa ibang mga bansa at hindi ang Amerika dahil ang pakikiisa sa US ay palaging may kalakip na pagpipilian sa larangan ng demokrasya habang ang pakikiisa sa China ay may layuning maipatupad ang kanilang masamang layunin na gawing otoritarianismo ang ilang mga bansa gaya nila kung saan tanging ang kani-kanilang partido ang magkakaroon ng ganap na kontrol sa pamahalaan ng ibang bansa gaya ng pamahalaan nila sa China. Gayunpaman sa kabila ng kanilang suporta sa military junta, ang mga militanteng grupo ng Myanmar ay patuloy na nananalo sa ilang labanan laban sa kanila at kung tuluyan nilang mapapabagsak ang military junta ay siguro naman ay matatauhan na ang lahat sa panganib na dulot ng China at tuluyan na ditong mawawala ang impluwensya nila.